partido sa Antique na malayo sa lungsod na napapaligiran ng makapal na gubatan. May isang misteryosong aswang na nagngangalang Elena. Ngunit kakaiba si Elena sa ibang mga aswang, sapagkat kung ibang aswang ay kumakain ng mga tao, siya naman kabaligtaran niya. Dahil sa kaibang kanyang kalagayan, siya ay may malasakit sa mga tao at may pangarap na maging normal na tao. Sa gabi, habang ang iba niyang kapwa aswang ay naghahanap ng mga inosenteng tao upang kanilang kapusin dugo, si Elena ay nagsisilbing bantay sa kanilang kalakaran. Kinakalaban niya ang kanyang kapwa aswang. Pinagtatanggol niya ang mga tao mula sa masasamang aswang. At sa halip na kumain ng tao, siya ay kumakain lamang ng hayop. Nagsimula ito na makilala niya ang isang lalaki na nagpatibok ng kanyang pusong aswang. Ang lalaki ay si Joaquin. Si Joaquin ay makisig at may magandang pangangatawan. Hindi na makaganda ang lalaki, ngunit may busilak na puso. Napatunayan niya nang minsan silang nagtagpo. Si Joaquin ay tagapagtanggol ng mga inosenteng tao. Sumasama siya sa pagronda sa gabi at marami na rin napatay na mga aswang. Si Joaquin, dahil simula pa lang pagkabata ay sinanay na siya ng kanyang magulang na lumaban sa mga aswang. Ngunit hindi pinalad ang kanyang mga magulang dahil nasawi ito habang nakipaglaban sa mga aswang. Simula noon, namanata na si Joaquin na ipagtatanggol ang mga inosenteng tao laban sa mga aswang. Isang gabing bilog ang buwan, habang nagro-ronda si Joaquin, kasama nga ang kanyang tiyuhin sa kagubatan, may narinig sila ng malakas na pagaspas. Animoy malaking ibon. Ano yun? Ang sabi ng tiyuhin ni Joaquin. Batid ni Joaquin na ito ay hindi pangkaraniwan. Naghanda siya. Kinuha niya ang buntot bagig na nakatali sa kanyang sitron. Tiyo Apren, maging alisto ka. Papalapit na ang ating kalaban. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na kapag malakas ang pagaspas nito, malayo pa. Kapag mahina naman, ito ay nasa paligid na. Ilang sandali pa at ang malakas na pagaspas ay humina na. Joaquin, wala na yun. Mahina na ang pagaspas. Baka natakot na sa dala kong gulok. Ha 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 ha. Mahalakak ng malakas ang tiyuhin ni Joaquin. Ngunit si Joaquin ay nanatiling kalmado at alisto sa paligid. Dahil alam niya na malapit na ang aswang sa paligid nila. Maya-maya pa ay biglang sinunggaban ang tiyuhin niya na kanina ay malakas ang halakhak. Bumaan sa balikat ng tiyuhin niya ang matutulis na kuko ng aswang at tangay-tangay sa itaas, at doon sinimulang lapain ang lalaki. Ang aswang ay si Elena, isang manananggal, mapula at nilisik na mga mata, nakatayo ang buhok. Akala mo kinuryente dahil hindi bumababa ang kanyang mga buhok.
at putol ang kalahating katawan. Hayop kang manananggal ka. Ibaba mo, join ko. Tumigil sa pagkain ng manananggal at inihagis sa kanya ang walang buhay niyang tiyuhin na si Efren. Hik, 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 hik. Ganyan ang napapalaan ng mayayabang na katulad niyo. Akmang susugod na ang manananggal kay Joaquin. Ngunit si Joaquin ay kalmado pa rin. Hindi siya nagpapakita ng anumang takot at ang buntot pagi na hawak niya ay kanyang ihampas ng malakas sa manananggal kapag ito ay nagsimulang sumugod. At nang sumugod na ang manananggal ay hinampas niya ng malakas ng buntot pagi sa pakpak ng manananggal. At ang manananggal ay padaustos na bumagsak sa lupa. Hahampasin pa sana ni Joaquin ang manananggal ng malakas, ngunit ang manananggal ay umiiyak at nagmamakaawa sa kanya. Huwag mo akong patayin, sabi ng manananggal. Tulad niya rin kami na nilalang na gusto rin buhay. Kung hindi kami papatay ng tao, paano kami kakain at mabubuhay? Natigilan naman si Joaquin. Sa kabilang banda ay tama naman ang aswang. Sige, pagbibigyan kita. Pero alam mo ba kung sino ang pinaslang mo? Siya ay may kaawa-awang anak na 5 taong gulang pa lamang. At ang asawa niya ay napaslang ng kapwa niya aswang. Paano na ngayon ang kanya? Naiwan, sino ang bubuhay sa kanya? Dapat ba kitang buhayin sa ginawa mo? At kung bubuhayin kita, anong may papangako mo sa akin? Pangako, hindi na ako papaslang ng mga tao kailanman. At ako na rin mag-aalaga sa anak na kanyang naiwan. Napaisip ng sandali si Joaquin at pinagbigyan ito ni Joaquin. Basta lang huwag siyang sisira sa kanyang pangako at kung hindi siya ay mamamatay. Nakiusap ang manananggal kay Joaquin na dalhin siya sa kanyang kalahating katawan sa lugar na hindi naman kalayuan. At dahil hindi siya makalipad at para mabuo na rin ang kanyang katawan, at nang mabuo na ang kanyang katawan ay nag-imba ang kanyang wangis. Isang magandang babae na may balingkinid ang katawan. At dahil mahina ang katawan babae, ay nalalayan ni Joaquin na babae pauwi sa kanyang kubo. Ang pinsan niya na 5 taong gulang ay walang kamuwang-muwang at tulog nang dumating sila sa kubo. Mag-aalas 5 na ng madaling araw nang makarating si Joaquin sa kanilang kubo kasama ang mahinang katawan ng manananggal na si Elena. Nabalitaan ng kanilang baryo ang nangyari sa tiyuhin niyang si Efren. Ipinakilala niya si Elena na kanyang pinsan. Dahil kung malalaman ng buong baryo ang pagkatao ni Elena, ay tiyak na magkakagulo sa baryo. At dahil wala pang muwang ang batang babae, anak ni Efren, ay si Elena na lang ang tumayong magulang ng bata, nagpakilalang ina niya. Napigilan ni Elena ang pagkain ng mga tao sa ilalim ng pagbabantay ni Joaquin. Lumipas ang taon at nasanay na si Elena na hindi kumain ng tao. At habang tumatagal ay nagkakagustuhan na rin si Joaquin at Elena. At sumasama na rin si Elena sa pagronda sa gabi, kapares niyo. At tinuro ni Elena ang mga lungga ng mga aswang. Naging paborito si Elena ng mga tao sa lungsod. Ngunit ang kapwa aswang niya ay hindi natutuwa sa kanyang pagbabago.
Pinilit nila na siyang bumalik sa dating pamumuhay. Subalit si Elena ay matigas ang ulo at nanatiling tapat sa kanyang hangarin. Habang nagtatagal, naging biktima si Elena ng mga pag-atake ng kanyang mga kapwa-aswang. Subalit sa bawat pag-atake, siya ay lalong tumitibay at nagiging malakas. Marami ang nagtaka kung paano siya naging ganito. Isang araw, natuklasan ni Elena ang lihim ng kanyang ama na isang matandang aswang. Nalaman niyang mayroong kakaibang halaman sa kagubatan na nagbibigay lakas sa kanya at nagpapalakas ng kanyang mga kakayahan. Subalit ito rin ang naging dahilan kaya't siya ay naging aswang. Dahil sa kanyang determinasyon na maging tao, inalay ni Elena ang halaman na iyon sa isang malayong pook. Sa kanyang pag-aalay, ang kanyang mga kapwa-aswang ay nawalan ng kanilang kapangyarihan at sila ay nagbalik sa kanilang dating anyo. Mula noon, si Elena ay naging isang tunay na tao at kinilala at iniidolo ng mga taga-lungsod. Ipinakita niya na kahit ang mga pinakamalalim na aswang ay maaaring magbago kung sila ay magtitiwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga pangarap. Ang kwento ni Elena at Joaquin ay naging isang huwaran sa pag-asa ng pagbabago sa kanilang lungsod at patuloy siyang naglingkod bilang isang inspirasyon sa lahat.